Yo, bago ang lahat, inanunsyo na ng NBA ang official All-Star starters para sa 2026 at agad na nag-trending ang balita dahil wala sa starting lineup sina LeBron James at Kevin Durant. Kung babalikan natin ang nakaraan, halos automatic na yan eh. Kapag sinabing All-Star Game, LeBron, starter, KD, starter, Curry, starter. Pero ngayong 2026, iba na ang kwento. Mas maraming fans ang bumoto sa mas batang superstars, mas consistent this season, mas malakas ang team record, at dito na nagsisimulang pumasok ang malaking tanong. Simulan natin kay LeBron James. Si LeBron, halos 2 dekada ng All-Star starter. Siya ang mukha ng NBA. Siya ang isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan. Pero bakit nga ba hindi siya starter ngayong 2026? Unang factor, age at minutes. Hindi na si LeBron yung araw-araw mag 40 minutes. May load management. May games na hindi niya nilalaro. Pangalawa, team performance. Kapag hindi top team ang Lakers sa standings, naaapektuhan talaga ang All-Star voting. Pangatlo, competition sa West. Andyan sina Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, Victor Wembanyama. Ibig sabihin, kahit solid pa si LeBron, mas malakas ang hatak ng bagong henerasyon ngayon. Hindi ito disrespect. Ito ay reality ng NBA sa 2026. Ngayon naman, punta tayo kay Kevin Durant. Kapag healthy si KD, automatic yan sa usapan ng best scorer, most unstoppable player. Pero ngayong season, ilang bagay ang nakaapekto. Una, injuries and games missed. Kapag hindi ka palaging nasa court, bumababa ang fan votes at media votes. Pangalawa, stacked Western Conference. Sa posisyon ni KD, sobrang daming elite players ang nag-level up. Pangatlo, shift sa NBA narrative. Mas pinapansin ngayon ang younger stars, players na may fresh story, bagong mukha ng liga. Kaya kahit si Kevin Durant, hindi na guaranteed ang pagiging starter. Masakit man pakinggan pero ganito talaga kapag nagbabago ang panahon. Ngayon, tanong natin, disrespect ba ito kina LeBron at KD? Para sa akin, hindi. Ang All-Star Game ay fan voting, media voting, player impact this season. Hindi ito Lifetime Achievement Award. Hindi nito binubura ang mga championships nila, MVPs, legacy nila. Pero pinapakita nito na ang NBA ngayon ay hindi na lang tungkol sa pangalan, kundi sa performance at impact sa kasalukuyan. At honestly, healthy ito para sa liga. Mga idol, aminin natin, ito ay simula ng bagong era. LeBron at KD, mga alamat. Pero ang spotlight ay dahan-dahang napupunta na kina Luka, Jokic, SGA, Wembanyama, at iba pang future superstars. Hindi ibig sabihin nito na tapos na sila, pero ibig sabihin nito hindi na sila ang sentro ng NBA universe. At bilang fans, swerte pa rin tayo na nasaksihan natin ang kanilang prime. Mga ka-NBA, ngayon gusto kong marinig ang opinion nyo. Deserve ba na hindi starter sina LeBron James at Kevin Durant sa 2026 All-Star Game? O dapat automatic pa rin dahil sa legacy nila? Comment down below ang thoughts nyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para mas lumaki pa ang NBA community natin dito sa channel. Peace out!